Good morning mga kaguryos. Ngayon meron po tayong pagsaluhan. Ito yung tanong niya o humingi siya ng payo dahil meron siyang nagawang iniisip niya ng maling desisyon sa kanyang pagbigay ng pusa sa kanyang bahay. Ito po mga kaguryos ang kanyang sulat. Please hide my identity. Isa ako sa silent follower mo. As pure parent like you, may gusto ko sana humingi ng payo kung ano ba ang tama kong gagawin dito sa nagawa ko desisyon. May mga pure babies ako, 3 male cats, paspin. Ngayon, may dumating na female cat sa amin. Isa siyang Siamese, priggy na siya nung dumating sa amin. At hanggang nakapanganak siya ng 3. Sa 3 na niyan, anak, sad to say, isa lang ang natira. After 3 months, nag-inhit na naman siya. Natakot ako na lalo dumami mga pusa ko kasi di po kami financially stable. Itong kapitbahay namin gusto daw ng pusa na babae kaya inalok ko sa kanya ang female Siamese cat. Sa harap bahay lang namin siya, nakikita ko na kinulong nila ang pusa na walang sapin at araw-araw umiyak. Mapaaraw man o gabi. Guryo, naawa ako sa kalagayan na ibinigay kong pusa. Di ako makatulog ng maayos sa gabi, lalo na narinig ko siyang umiiyak. Akala ko kasi gaganda ang buhay niya at may mga professional na sila. Ayaw na ng asawa ko bawiin ang pusa kasi di naman daw iba sa amin ang pinagbigyan. Kapitbahay lang at ninong pa namin, Goryo, ano ba ang dapat kong gawin? Mga kaguryos, sana mag-comment kayo kung meron kayong masabi. Yung mga pure parent lang po ang mga maka-relate nito sa concern ng ating tagapagsubaybay. Ito po ay serious po ito na concern. Ito po sa haba ng kanyang sinulat, ito po masabi natin na siya ay emotional. Mga kaguryos, ngayon pasensya na po sa ating boses dahil may trangkaso po talaga ako at kumita po kung pumasok dahil kailangan rin kumita. Hindi po talaga basihan na ngayon na sa hirap ng buhay, sa mahal ng bilihin, mahirap magkasakit mga kaguryos. Mga kaguryos, ating sagutin yung tanong niya kung maghingi sa atin ng advice. Alam niyo po yung pag-alaga ng pusa, season lang yan eh. Kahit sabihin natin na mahirap lang tayo, bakit ako mayaman ba ako? Para basihan yung mga pag-alaga ka ng maraming pusa? Hindi po basihan yung mayaman ka o financially stable ka. At mga kaguryos, maraming programa ang government ngayon, kahit babae, pwede nang kapunin. O lalaki, pwede nang kapunin. Kung ayaw mo talagang dumami ang pusa mo, kung alisan mo siya ng kaligayahan, maraming pamaraan. Ang pagkapon ng pusa is 700 sa babae. Pag sa lalaki, 700 lang din. Kaya kung sa private yun, pero pag sa public mga kaguryos, free na po yan. May time talaga na mag-schedule yung mga veterinary ng government o yung municipality na free po yun pagkakapon, pag vaccine ng anti-rabies o whatsoever, free po talaga yan. Dahil dito din sa Manila is free po talaga. Kasi project po talaga yun. Kasi nga mayroong batas po, mayroong Welfare Act ng animals. Lahat po ay may karapatang mabuhay. Mga kaguryos, ang masabi ko sa kanya is kung binabagabag ka ng iyong konsensya dahil nagkamali ka ng desisyon at nakikita mo at narinig mo siya na umiiyak dahil hindi siya komportable dahil ikinulong, pwede mo yung bawiin. Dahil alam mo naman ang pag-alaga ng pusa. Hindi kasi porket mag-alaga ka ng pusa is fit. Ano yung tawag yun? Yung alaga mo lang. Hindi. May iba kasi mag-alaga ng pusa talaga is family ang turing sa kanila. Pamilya. Hindi nila pinapakain na mumho o tira-tira. As a part of family kasi yun ang nagbibigay sa kanila ng stress reliever o yung
nagbibigay ng kasiyahan o natutuwa sila pag makita ang nilang mga alaga. May iba naman na as alaga lang talaga. Gusto nila mag-alaga ng pusa dahil maraming daga ang bahay nila. Maraming palaisipan ng isip ng tao. Hindi yan pag ano ka talaga yung mapagmahal ka sa hayop. Hindi hayop ang turing mo dyan eh. Ang turing mo dyan is part ng iyong pamilya. Kapag mahal mo sila, katabi mo sila matulog, pinupunas-punasan mo sila dahil na-enjoy kasi yung ginagawa. Iba naman yung mima lang. May masabing may alaga, pusa, may masabing may alagang aso. Meron din kami alagang aso pero nakakulong. Wala namang kasalanan yan para ikulong eh. Kung part ng pamilya ang pag-alaga ng pusa at saka aso, huwag nyo ikulong kung alam nyo naman na alaga nyo talaga. Pero kung kasi ang aso o pusa, pag kinukulong, tumatapang yan. Kung ikulong mo yung aso mo sa umpisa, ay huwag mo nang pakawala yan. Mga agad talaga yan. Kung nakatali na yan sa umpisa, tumatapang ko yan sila. Lalo pat may trauma yan. Ikaw kaya talian na walang kasalanan. Ano kaya ang pakaramdam mo? Ikaw kaya ikulong na walang kasalanan. Kasi nga, yung hayop, mga kagurios, walang kaluluwa. Biblical yan, walang kaluluwa. Pero matalas ang kanilang instinct. Yan. Pag may mga kalamidad o mga sakuna, alam ng aso yan, alam ng pusa yan, alam nila yan na pagbalisa sila, may mga something na hindi nila magustuhan mangyayari. Kaya, ang advice ko dyan, huwag ikulong mga kagurios. Kasi nung nangyari yung undoy o yung mga ba sa Manila, maraming sakripisyo ng mga pusa at saka aso, maraming nangamatay dahil tumakas na yung mga mahal nag-alaga sa kanila pero iniwan sila na hindi lang nila binalita yun pero yun ang reality. Hindi naman kasi lahat binabalita ng social media pero maraming aso o pusa sa Marikina, pusa sa Mateo Rizal ang nangamatay that time nung bumaha ng undoy o nitong mga nakaraang pagbaha ng sa Manila. Kaya huwag nyo ikulong kung kayo talaga ay mapagmahal sa aso o sa pusa, ituring nyo silang pamilya. Yung pagurios kung ikaw nakinig ka ngayon, ang pagpakain po ng pusa ay hindi po yan yung espesyal. Kung ano yung kinakain ng tao, yun din yan na kinakain nila. Kaya, example, kung alam mo na kapos kayo, pagtsagaan mo na ng paksiw. Magpaksiw ka, bibili ka ng kanin. Ang kain kasi ng pusa is pakunti-kunti lang naman yun eh. Pero palaging kumakain sila, pakunti-kunti. At ang pagpakain ng hayop ay 2 times a day. Isa sa umaga at isa sa hapon. Yun ang tamang pagpakain ng hayop. Hindi po yan tulad ng isang tao. Kasi kung sanayan nyo sila sa pagkain nila, din ng pusa eh. Alam nila na time na ng kain nila. Napapansin nyo mga kagurios pag mayroon ka talagang pusa. Pag nagpapakain ka ng pusa mo, may pumupunta na ibang pusa dahil alam nila na ito yung time na pagpakain ng pusa. Tapos in the rest of the day, pagpakain mo, dumating na ulit yung pusang gala, makikain naman sa bahay nyo. Dahil alam nila na yun yung time ng pagpakain ng pusa. Kumbaga, sanayin mo sila na yun ang tamang pagkain nila at yun yung time na oras ng pagkain nila. Kaya't mga kagurios, kung ikaw ay nabagabag na yung konsensya, bawiin mo yung pusa mo na yun. Sabihin mo na, kunin ko na lang yung pusa dahil hindi ako makatulog sa ingay ng iyak niya. Tsaka, pasensya na po dahil nakukonsensya ako sa pusa ko dahil nakakulong siya sa inyo. Tao yan eh. Hindi mo siyang kausapin personal at saka lalo pat kilala mo sila. Dahil hindi basihan ang ikaw is professional. Mga kagurios, punta ka na Maynila. May aso, may pusa. Tinawa lang, nanirahan lang sa bike. Yung kariton, sidecar. Punta ka ng Along Makati. Papuntang Maynila, ang daming tao dyan na walang tirahan, pero may alagang pusa, may alagang aso, pero walang bahayan. Ano lang yan, mga squatter na tao, nasa gilid-gilid lang. Pero bakit nakuha nila mag-alaga? Dahil alam nila na ito yung magiging kaligayahan nila, o ito yung katuwaan nila na kung sila ay nai-stress. At saka yun talaga yung mahal nila ang pag-alaga ng hayop. May iba kasi na mag-alaga lang dahil tagambantay ng bahay, o taga-kambing ng mga daga. Hindi.
Kung ikaw ay may malasakit, mapagmahal sa hayop, hindi mo sila ituring na hayop. Kasi ang tao ay may asal hayop. Tao tayo. Pero mayroon tayong asal hayop kasi kumakain tayo ng hayop eh. Ano ba yung baboy? Hayop naman yan. Kinakain natin. Pero hindi lahat ng tao kumakain ng baboy dahil ang baboy naman ginagawa nilang alaga sa bahay. Kumbaga, ito din ang ginagawa nilang pets o yung nagpatanggal sa kanila ng stress. Kalabaw. Hindi lahat mga kaguryos porket hayop yan yun ang turing sa kanila. Ang turing ng iba dyan is pamilya. Part ng family ang pag-alaga ng pusa, hayop, hindi lang pet, iba-ibang hayop. Kasi nga, iba na ang mundo ngayon kaguryos. Ang tao kasi, biblical, may mayroong kapangyarihan ang tao. Yan. Kayang mapaamo ang hayop. Napansin nyo kay tiger na alagaan, kahit leon na alagaan. Pero kasi tayong kapangyarihan talaga, nalupat, na napipil ng hayop, na mabait tayo sa kanila. Meron namang tao na kumakain ng aso. Pag makita sila ng aso, galit na galit yung aso sa kanila. Dahil napipil ng aso na hindi sila safe. Ganun kasi yun eh. Pag alam nilang safe sila, pupunta sila sa tao na yun. At mga kaguryos, si God ang nag-guide niyan. At iniisip ng Diyos na itong tao na ito, kaya niyang pakainin itong hayop na ito. Kaya binigyan ka ng hayop. Kasi kung isipin mo kaguryos, yung ikaw nagsulat ito, sa daming tao doon sa paligid nyo, bakit doon pa pumunta yung aso na yan, nabuntis sa lugar mo o sa bahay mo? Dahil alam niya na manganak siya at safe siya doon sa lugar na yon. Isipin mo na lang kaguryos kasi maraming tao, pero lahat ba ay mapagmahal sa hayop? Hindi naman. Ikaw din makakasagot ng kaguryos. Kaya kung yung mister mo ayaw na kunin mo yung pusa dahil inisip niya hindi kayo financial stable, pasapin mo siya. Dahil kung minahal ka niya, mahal niya rin ang mga ginagawa mo, yung pag-alaga ng pusa. Kasi meron kasing chemistry yun eh. Kung siya hindi mapagmahal sa hayop, ikaw mapagmahal sa hayop. Pero siyempre, mahal ka niya, mahal na rin ang mga ginagawa mo. Ganun din yun eh. Kasi kung ganyan, iyak na iyak, kabagabag yung isipan mo, hindi ka makatulog. Di mas mainam, bawiin mo na lang yan, kaysa mamatay yan, di makonsensya ka pa habang buhay. Dahil kung hindi ko lang sana binigay yung pusa, hindi sana siya mamatay. Yun lang mga kaguryos, at thank you. Thank you. Alam ko, emotional ka, umiiyak ka, dahil sa nangyayari sa'yo. Pwede mo siyang bawiin. Walang masama. Kung alam mo naman na hindi safe o hindi komportable ang pusa doon sa binigyan mo. Alam mo mga kuryos, may season naman na ang pusa ay dumarami, ang pusa ay namatay. Mga kuryos, ako ang dami kong pusa. Nung dumating yung time na may pisti ang pusa, nangamatay sila. At take note, napakahirap mamatayan ng pusa sa Manila kasi nga wala kang mapaglibingan dito ng lupa kasi ang lugar dito puro simento. Yun lang mga kuryos at thank you. Tingin sa iyong pagsulat. Maraming salamat.